Hi! Ngayon ako'y nagbabalik. Matagal akong hindi nakapag-vlog and ngayon ay July 13, 2026. Nakalipat na kami ng bagong bahay and ayan, ito ang aming morning routine sa bago naming nilipatan. Since kinasal na kami last December 6, 2025 ni Manik, napagdesisyonan namin na magsama na lang sa isang bahay. So lumipat kami dito sa Laguna kung saan malapit ang kanyang trabaho. And since dito sa Manila, ang pasok ng mga bata ay half day lang, si Nami kailangan gumising ng 3 a.m. para makapag-prepare sa school kasi meron siyang sundo ng kanyang school van para ihatid sila sa school. So ayan, maaga ko siyang ginising and ayan, parang hindi pa nga siya, wala pa sa Westjo. And pagkagising niya, ayan, may nakita siyang ayan, yung ano pang tawag dyan, alitap-tap, ay paru-paro, moth. Hindi ko alam, pero medyo malaki siya, hindi ko malapit yung kamay ko, medyo natakot kasi ako, so ayan. So after ko siya magising, sinimulan ko na, napainit ko na rin yung mga ulam kagabi kasi nga hindi nakakain si Manik. And ayan, ang ulam ni namin na dadalhin sa school since medyo matagal ang kanyang pasok from 7 a.m. to 12:40 p.m. So kasalukuyang ang oras ay 4:59 na. Ang alis ng kanyang school van ay 5:20. So medyo gahol-gahol na kami dyan. Pero kahit ganon, ayun, every morning sinusuyod ko siya ng buhok kasi syempre mga bata hindi maiwasang magkaroon ng kuto. Kaya everyday pag umaga, ayan, sinusuyod ko siya. After ko siyang suyuran, and inayos ko na yung buhok niya, and that time kinakwentuhan ko siya, sinasabi ko sa kanya na not kinakwentuhan, pero sinasabi ko sa kanya na ayan, pag lumaki ka, kaya binivideo natin para pag lumaki ka, ayan, makikita mo, ting umaga, inaayusan ka ng buhok ni mama, ganyan. Tapos ayan, masayang-masaya naman siya, kasi sabi niya, paglaki niya, papanoodin daw niya tong mga video na to. Ayan, medyo gahol na kami, pero hindi naman na din ganun kasi nga, marunong na rin namang magbihisin namin ng sarili niya, mag-ayos ng sarili niya. Yun lang talagang buhok, kailangan kong ayusin sa kanya. Ayan, tapos ayan yung pagkakais ko sa likod. Ganyan yung tinatali ko kasi medyo mainit. Pagdating ng tanghali, uwian, ganyan. Ayan, may kanin pa talaga sa gilid ng labi niya. At ayan, sabi ko, bago kami lumabas ng bahay, outfit check. And masaya naman siya, ayan. Palabas na siya ng gate. Sabi ko, mauna na siya lumabas kasi baka maiwan kami ng school van niya para makita siya agad. Tapos ayan, naglalakad na kami. Ayan yung sasakyan nila. Ano yata yan? L300 ba yan? Tapos time check, 5:23 na. Ayan, kasi 5:20. Ayan, yung alis nila. Pero 5:23. Pero okay pa rin yan. Hanggang 5:25. Masyadong maaga para kay Nami. Pero wala kasi kayong mahanap na iba. So, ayan, naghihintay na lang siya ng 1 hour sa school. Pagkahatid sa kanila bago ang pasok niya. Tapos, ayan, umalis na sila. Kakahatid ko lang kay Nami. Nakalipat na pala kami ng bahay. Ayan. So, may mga garden-gardenan ako dyan. Pagkatapos niyan, ayan, humiga ulit ako kasi iniisip ko kung matutulog ba ulit ako or ano. Pero ang dami kong naiisip. Tapos na-realize ko na ay, wag na lang pala. Sige, babangon na lang pala ako kasi i-edit ko na lang itong mga video na finilm ko today. Tapos, ayan, flex ko lang pala. Yan yung isa sa mga giveaway namin para sa ninang nung wedding namin ni Manik. And gamit namin yan. Nagpasobra talaga kami ng isa. Tapos yan, patayin ko na kasi nga, kailangan ko nang bumangon. After ko mag-edit ng video, ayan, bumangon na rin talaga ako. And gising na rin si Manik. Ayan, ang aking poging-poging asawa. Sino ka dyan? O, diba? Ayan, nag-asikaso na ako. Kasi, ayan, kailangan din niyang magbaon sa trabaho para syempre mas makatipid kami. And, ayan, yung mga pinainit kong ulam kanina, ayan, pinainit ko ulit para naman kakainin niya. Tapos yung iba, babaunin niya sa trabaho. At habang nagpapainit ako ng ng ulam, ayan, naglinis-linis ako ng konti ng garden ko. Tapos yan, naghugas na ako. Kasi syempre, dadagdagan pa natin ng ulam. Hindi sapat ang dalawang klaseng ulam lang. Kailangan marami. Kasi nga, may pangbaon dapat sa trabaho. Hindi lang pang umagahan. Bale, pinainit ko yung balog na baonin namin sa school. Tapos nagprito din ako ng tuyo. Tapos ayan, habang naliligo naman si Manik dyan, ayan, inasikaso ko naman yung ibon namin. Ang pangalan niya ay Gecko. Ayan, pinapakain-kain ko siya. Pero ang kulit niya talaga. Tapos after nun, ayan, umalis na si Manik. Kasi nga, syempre, nakakain na at lahat-lahat. Pasok na siya sa trabaho. At after naman yung pumasok sa trabaho, syempre, hindi tayo magpapahinga.
kailangan nating maglaba kasi syempre pag wala akong nalaban, wala siyang susuotin sa trabaho. So, ayan na, nag-ano na ako ng labahin. Pero, ano naman, sobrang thankful ako kasi automatic yung washing machine namin. So, ilalagay na lang after nun habang nakasalang yung labahin, nagligpit na ako ng mga hinugasan kong plato kahapon. Tapos, ayan, hugas na naman ng plato. Wala tayo, paulit-ulit lang. Pagpasensya nyo na nakatuck-in talaga yung damit ko dyan kasi nga, nababasa. Nababasa kasi pag yuko ko, sumasayad yung damit ko, nababasa siya. So, ayan. Kaya tinatakin ko na ganyan kada maghuhugas ako ng plato. Tapos, ayan, yan lang. Hugas ng plato hanggang sa matapos ko yan. And then, ayan. Tapos na, malinis na. Ayan, mga gamit namin sa taas. And, ayan, medyo itutur ko lang kayo sa bago naming nilipatan. Ayan, may tanim akong Baguio beans yan. Kaso, hindi siya nagtutuloy. Tinan nyo, nalalagas lang yung bulaklak niya. Yung sa may gilid, hindi siya masyado naaarawan. Pero ditong part, naaarawan yan. Tapos, ayan, marami tayong kung anik-anik na gulay dyan. Meron tayong talong, okra, and every other day na ha-harvestan ko talaga yung okra na yan. And thankful na din talaga na meron talagang garden tong nalipatan namin. Although medyo mahal, ayan, may kamatis, may mustasa, may ampalaya. Ayan, ampalayang habayan. Ayan, medyo maliliit pa, hindi ko pa ma-harvest. Tapos nagtanim din ako ng ampalayang ligaw, parang tawag dyan. Ayun yung may maliliit kasi yung dahon yan, masarap siya panglagay sa munggo. So, yan, pinapahinog ko na lang yon para gagawin kong buto ulit. Tapos, ayan, nagtanim din ako ng munggo. Kasi sabi nila, pag nagtanim ka ng munggo sa lupa, ayan, maganda siya. Inaayos niya yung lupa para tumaba yung lupa. Para pag nagtanim ka, okay. Tapos, ayan, nagde-drain na yung nilalaban ko. Tapos, meron din akong tanim na patola. Oo, pumiyok pa talaga. Ayan. Mas malaki pa siya sa kamay ko yung dahon. So, nagtataka ko, ganyan ba talaga ang patola? Meron din akong labanos or white radish. Ayan, kung ano-ano ang dami. Meron pa rin akong mga kamatis niya. Kaso, hindi siya nagtutuloy. Tingin ko, medyo hindi ko pa naayos talaga yung lupa. Hindi ko pa nalagyan ng mas maraming fertilizer para maging maganda ang bunga niya. Tapos, ayan, meron ako mga sili. May mga bunga-bunga na siya. Medyo pinas-forward ko na talaga yung video para kasi medyo mahaba na tong video na to. So, ayan. Nagbubunga naman. Tapos, ayan, meron ulit akong okra dyan. Meron din akong, ano ba tawag dyan? Butterfly pea. Ginagawa siyang tsaa and maraming health benefits din siya. Meron din kaming malunggay. Tapos, ito, sitaw na turo. Galing yan kay Lola Lucing. Binigyan ako ng buto. Tapos, ayan. Ayan, Ayan. Nakailang harvest na rin ako sa sitaw na turo na yan. Masipag siya magbunga. Tapos, ayan, may mga flower ako. Ayan, may okra ulit dyan. Rumble na talaga. Tapos, ayan, may mga sunflower ako dyan. Tapos, ito, nakakatuwa tong sunflower na to. Ang dami niyang anak-anak talaga. Tapos, yan, may mga talong dito. Kaso, nalalaglag yung bulaklak niya. Puro bulaklak lang talaga siya kasi medyo hindi mataba yung lupa dito. Tapos, yan, sa kabila, yung mga tanim din. Tapos, yan yung hagdan sa amin. Parang pag open mo ng gate talaga, second floor agad. Ayan, yan yung front door namin. Tapos, ayan, yan, may mga garden, may mga kalamansi din ako dyan, ayan. Yan, in-order ko lang sa Shopee, tapos lumago na siya. Tapos, yan. And, ayan, meron kaming malaking space sa harap ng bahay namin. Yan, ginagamit ni Manik yan. Pag nag-uwi siya ng mga katrabaho niya, banding-banding sila dyan. Tapos, ayan, pag alis nilang dalawa, maiiwan talaga ako sa napakadaming kalat. Ewan ko bakit ganon. Ayan yung mga pinagpilian kong damit. Dito sa nilipatan namin, 2 ang kwarto. Ayan, yung isa, ginawa namin parang stock room. Tapos, ayun yung CR namin. Wala siya madumi yung CR namin. Pero talaga, ayaw matanggal ng lime scale. Kaya parang medyo maitim siya. Tapos, ayan, nabinuksan ko yung front door. Ayan. Tapos, tanaw mo rin yung sa likod para sa kusina. Tapos, itong isang door, kung sa kami nahihiga, hindi ko pwedeng open kasi nandun pa rin yung ibon, si Gecko. Baka lumipad. Tapos, ayan. After nun, kumain muna ako bago ako maglinis. Tapos yan, isikaso ko muna yung ibon kasi nalulungkot siya pag siya lang mag-isa. Gusto niya talaga lagi siyang may kasama. So yan, tinatry ko siyang subuan. Maarte pa yan, oo. May gusto siyang isubo mo sa kanya. Tapos pag ayaw niya, hindi niya talaga isusubo. Talagang titingnan lang niya. Parang ayan, nakagaya niya. Gusto niya yung yellow. Tapos yan, ayaw niya kasi sunflower seed. Tapos gusto niya, diba, maano siya. Medyo maarte-arte na rin siya. Akala mo naman siya yung bumibili. Ayan, tapos, dahil kailangan ko nang mag-ayos talaga, maglinis sa bahay, inayos ko yung kulungan niya kasi nagwawala siya. Nilagyan ko ng maraming tapos kinuha ko na siya, ibinalik ko na siya. Tignan mo, nagkumawala talaga siya dyan.
Ayan, tapos nilagyan ko na rin siya ng bagong pagkain. Ayan, wawala siya kasi marami pa akong kailangan gawin. O, sa afternoon, natapos na yung labahin ko. Ayan, sinasampay ko naman siya. Kasi ngayon lang ulit umaraw. Actually, hindi ko na-film lahat ng ginawa ko ngayong araw. After kong magsalang nitong damit ni Manik, pagkasampay ko, nagpahinga ako ng konti. Tapos, umulan. Oo, ayan, papakita ko mamaya na umulan. Yan o. Tapos after no, naglaban naman ako ng damit ni Nami at naubos yung laman ng tangke. Kasi nga, hindi laging may rasyon ng tubig dito. So, ayun, naubos yung laman ng tangke. Kaya wala kaming tubig nung gabi. Ayan, tinan nyo naman umuulan. Umuulan nga pero wala naman na kaming tubig sa tangke namin. Kaya wala rin kami magamit. Hindi ako makapagluto, hindi ka makagamit ng CR. Tapos ayan, i-flex ko. Kinuha ko yung sabitan ng kortina. Doon ko na lang sinampay sa loob. Tapos after nun, medyo tumila yung ulan. Ayan, dumating na si Nami yung kanilang school van. Pero L300 siya. Hindi ko alam ano ba tatawag doon. Hindi naman siya van. So, ayun. Basta yun. So, ayan. Hindi pa rin ako nakapaglinis dyan. Nakadating na si Nami kasi ang dami kong inaasikaso. Hindi ko na alam. Tapos, ayan, nung Nasa labas hapon. kami. Nasa labas. Kasi nagpapasama si Papa ni Nami na magpapagupit. So, punta daw kami, mag-jeep kami. Mag-jeep. Sama kayo sa amin. Ayan, kasi hindi na niya kami masusundo sa trabaho. Although malapit lang naman yung trabaho niya, sabi niya maglakad na lang daw kami. At saka mag-jeep. Maglakad? Mag-jeep na lang daw kami. Maglakad daw punta sa jeep. Tapos ayan, may jeep dito. Kaso hapon na siya. So, ayan, malapit lang din naman sa bahay namin yan. And, ayun, umaalis sila kahit wala pang pasahero. Dadalawa lang kami. Kaya, ang napilitan akong bayaran si Nami dyan. Yung kanyang, usually, ang bata wala talagang bayad eh. Kaso dahil dadalawa lang kami na sakay, ang ginawa ko, binayaran ko na lang din siya. 20 isang tao. Dito na kami. Diyan lalabas si Papa ni Nami dito. Medyo matagal pa kami pinag-intay dyan. Kaya ayan. Tapos ayun, dumating na siya. Yung pailaw-ilaw pa. Akala mo naman, nanilaw pa talaga. Tapos yun, tuntua si Nami. Kasi nga, dahil walang tulo, walang tubig sa bahay, hindi ako makapagluto. Magpapagupit daw naman siya. So, sa labas na lang kami kumain. Ayan, pupunta kami sa may Sogo after niya magpagupit. Kaya lang, hindi ko na film yon syempre. Kasi nakalimutan ko, kumain na kami. Kaya ayan, ito na lang ang mapapakita ko. Ayan, nandiyan na kami sa pagupitan. Yan yung paborito niyang manggugupit. Tagagupit niya. O ayan, sinama ko na rin sa vlog. Tapos ayan, nandito ako sa tapat. Bumili lang ako ng talong habang iniintay ko sila. Tapos ayan naman, puging-pugi yan. Syempre. Tapos ayun, nakalimutan ko mag-vlog. Nandito kami sa bahay. So ayan, sabi ni Nami, bye-bye. Thank you sa pagsama sa amin ngayong araw.